Alright, so good day everyone. Uh, Today we will be having our problem on the fourth system. This is under the rectangular components. This is the static rigid bodies. At what angle must the 400 pounds force be applied in order that the resultant R of the two forces have a magnitude of 1,000 pounds? For this condition, what will be the angle between R and the horizontal? So, ibig sabihin, hahanapin natin yung resultant force and then yung kanyang direction or yung kanyang angle in terms of the 700 pounds kasi along the horizontal. So, okay. Drawing muna tayo. I-drawing natin yan. Lagay tayo nito. Tapos, ito. So, ang pinakamainam na gawin is by parallelogram. So, ito, i-copy natin para same angle pa din yung lalabas. Yun. Tapos, ilalagay natin dito sa dulo na. Tapos, ito din, copy-paste natin to. Yung makopy Sige, kung ayaw, hindi huwag natin pilitin. Drawing na lang tayo dito. Para kasi sana mas mabilis. Okay. So, ito yung magiging illustration natin. Nakaklaro nyo? So, ito yung magiging resultant force. Yan yung ating magiging resultant force. So, ito, hanapin natin yan as ito yung angle between R and the horizontal is ito yun. So, i-label natin to as beta. Okay, so yun yung hahanapin natin. And then, so, ibig sabihin, ito naman magiging component nito. This would be 400 pounds. So, ito, 400 pounds na yan. Tapos, meron tayo dito 700 pounds. So, ayan yung magiging equation natin or magiging triangle natin. Okay. Ngayon, mayroon na tayong triangle. Ito na yung triangle natin, Ito. Nakuha na natin yung triangle na yan. Tapos itong triangle na yan. Okay. Masosolve na natin yung value ng R. Actually, ang R is given pala. Yung R is 1,000 pounds. So, given pala tayo dyan. So, ngayon is masosolve na natin itong B by cosine law. Kasi mayroon tayong opposite nito. Yan. By cosine law, yung formula ng cosine law is C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine of the opposite nitong C. Kung ano yung opposite niyan. Okay, cosine C. Okay, in this case, yung magiging C natin is itong 400. So, 400 squared is equal to, yung A natin is any of the 700 and 1,000. Walang problema dyan. 700 squared plus yung B natin, of course, itong 1,000 minus 2 times 700 times
1,000 times the cosine of beta. So, hindi na siya cosine C kasi ito na yung gagamitin natin, cosine beta. So, ilipat natin or i-arrange natin itong problem, itong equation. So, ang mangyayari dito is ilipat natin itong may cosine minus 2 times 700 times 1,000 cosine beta is equal to 700 squared plus 1,000 squared minus 400 squared. Okay. So, nilipat na pala. Wala na to, magiging plus na yan. So, nilipat na kasi siya dito sa kabila. So, yung mangyayari ngayon, yung cosine beta natin, yung cosine beta is equal to 700 squared plus 1,000 squared minus 400 squared over 2 times 700 times 1,000. Okay. So, yung magiging sagot natin dyan is tapos yung cosine beta. So, ilan ba yung magiging sagot natin dyan? Okay. Wait lang. Buka tayo ng calculator. So, di natin mapakita natin yung emulator dito, kasi mas maganda sana kung may emulator tayo dito na nakikita. So, siguro sa mga sunod nating video, ipakita na natin yung emulator na calculator. Plus 1,000 squared. Pero kayo, pwede naman din kayong kumuha ng calculator nyo para kahit pa paano at least alam nyo kung paano i-solve. 2 times 700 times 1,000. Yun, 19 over 20. 19 over 20. So, yan lang muna yung ginamit ko or equal to 0.95, pero okay na yan. And then kunin na natin yung angle, cosine 19 over 20. So yung beta natin is 18.195 degrees. So, ito na yung magiging sagot natin sa angle. Yun lang yung pag-solve natin sa angle na yan. Okay, yun. So, tapos, yung may isa pa tayong problema, itong at what angle must the 400 pounds force. Ito naman yung angle, ito yung theta yung hinahanap ito. At what angle, yun yung magiging hahanapin natin para daw masatisfied itong 1,000 pounds na. Ibig sabihin, ganyan talaga siya, dyan tatama yung 1,000 na magiging resultant niya kasi wala pa siyang angle. So, yun yung hahanapin natin. Sa mga previous example kasi is given na yung angle. So, hanapin naman yung resultant. Kaya lang dito baliktad. Yung resultant yung given, yung wala is yung angle. So, yun naman yung hahanapin natin. Actually, madali na to. Kasi, itong value na to, dito, or change natin ng color. Itong value na to, that would be, sabihin natin alpha. Itong angle na yan. So, ibig sabihin, ito beta. Beta to. Pag nakuha mo itong alpha na yan, kasi ito din yan. Ito din yan yung alpha.
So, ibig sabihin, makukuha mo yung theta na yan pag pinagsama mo yung alpha at saka beta. Okay? So, ganun lang. Makukuha mo siya. Since meron na tayong angle beta, madali na nating masolve to by sine law. Yung sine law is 700 over sine, ano yung opposite ng 700? Yung opposite angle ng 700 is alpha. So, sine alpha is equal to, gumamit tayo ng 400 kasi hindi pwede tayo sa 1,000 kasi wala tayong angle pa dito. Yun yung problema natin. So, ang pinakamadaling solution is itong alpha kasi doon naman talaga natin nahanapin. Pwede din naman tayo dito sa 700, hanapin mo, kaya lang magtatagal ka pa. So, dito na tayo sa 400. So, 400 over sine, ano yung opposite nito is beta. So, ang mangyayari ngayon, meron tayong sine A or sine alpha is equal to 700 sine of beta over 400. So, cross multiplication, ano? Ang nangyari, nilipat natin, tapos ito, pumunta doon yung sine, tapos yung 400 naman is bumaba. So, kaya yan yung nangyari sa kanya. Okay, so, pwede na nating i-arc sine to. Maliit lang naman. Arc sine of 700 sine of beta over 400. Okay, arc sine 700 tapos sine of beta and then 400. Yun. So, meron tayong alpha. Ang alpha natin is 33.123 degree. So, kaya lang, yung alpha pa lang yan. Para masolve talaga yung total angle, 33.123 degrees plus 18.195 degrees. So, yung theta natin is 33.123 plus 18.195. And that would give you, ilan to? 61.318 degrees. So, ito yung magiging final answer natin. So, I hope na may nasundan nyo yung equation natin or yung solution natin, itong problem, sa problem na ito.